Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinampahan ng ikatlong impeachment complaint si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives ngayong araw, Pebrero 9. Sa reklamong inihain ng isang grupo ng mga pari, madre at abogado, inakusahan ang Vice Presidente ng maling paggamit ng humigit kumulang 612 million pesos confidential fund na umano'y panghihikayat ng katiwalian sa Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Muli ring binuhay ang paratang na nagbanta siyang ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa complainants si ML Party List Representative Laila de Lima na naghain sa Office of the Secretary General. Ayon naman sa kampo ni Duterte, inaasahan na ng kanilang defense team ang ikatlong reklamo at sasagutin nila ito sa konstitusyonal na proseso. Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang mga naunang reklamo matapos itong ideklarang labag sa konstitusyon dahil sa pagbabawal sa paghahain ng maraming impeachment complaint sa loob ng isang taon. Arestado ng mga otoridad ng Malaysia ang 21 mangingisdang Pilipino matapos umanong mahuling nangingisda sa katubigan ng Tanjung, Kalutan, Pulao, Balambangan noong February 6. Ayon sa ulat ng Sabadimensi, namataan sa surveillance system ang 7 bangka bago hinarang ng Maritime Malaysia at dinakip ang mga mangingisda. Tinatayang 100,000 ringgit o humigit kumulang 1.2 million pesos ang halaga ng mga nasamsam na bangka at gamit sa pangingisda. Sinasabing sila ay residente ng Barangay Punta Baha, Bayan ng Rizal sa Southern Palawan at pumalaot para sa live fish o hook, line and sinker fishing. Posibleng hindi umano na malaya ng mga ito na nakalampas na sila sa sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Maritime Malaysia ang mga mangingisda habang patuloy ang investigasyon. Nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Catanduanes dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng shearline nitong weekend. Dahil dito ipinatupad ng pamahalaang panlalawigan ang mandatory evacuation sa mga lugar na itinuturing na high risk sa baha at pagguho ng lupa nitong linggo, Pebrero 8. Ayon kay Governor Patrick Alain Azanza, inatasan ng lahat ng alkalde at mga chairperson ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC na agad ipatupad ang sapilitang paglikas, lalo na sa mga landslide-prone na lugar, mabababang komunidad, tabing ilog at mga baybaying lugar na delikado sa pagbaha, pagguho ng lupa at storm surge. Kabilang sa mga apektadong bayan ng San Miguel, Viga, Bato at Bagamano. Samantala, kinumpirma ng pulisya ang pagkasawi ng isang 32 anyos na lalaki matapos itong tangayin ng rumaragasang baha sa barangay Bigaa, Vira. Sa San Miguel, nailigtas ang 4 na bangkero habang isa pa ang nawawala matapos anurin ng malakas na agos ng tubig sa barangay Obo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.